Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to is pag-usapan natin itong sinasabi ni Inday Duterte. Ano-ano na naman ang sinasabi nitong ating magaling na Vice Presidente. Ito mga kababayan, binatikos ni Vice President Sara Duterte ang kakulangan umano ng aksyon ng gobyerno para iliga sa mga Pilipino na gusto nang umuwi sa Pilipinas bunsod ng lumalalang tensyon sa Middle East. Napakarami na po talagang Pilipino ang gustong umuwi. Sino ba naman ang gusto na maipit ka dun sa sa gera? Biruin mo, hindi ka makatulog. 'Di ba? Hindi ka makatulog kasi every time na may marinig kang sirena na nag-warning na merong parating na missile dun sa lugar ninyo, talagang kakabahan ka. Talagang matatakot ka. Hindi ka makakatulog kasi mayat-maya lipat kayo ng lipat dun sa sa bomb shelter. So gusto talaga umuwi ng ating mga kababayang Pilipino at bumalik sa bansa. Kaya sabi ni Sara Duterte, itong ating gobyerno mahina ay mabagal eh. Hindi mabilis, kulang ang aksyon ng gobyerno para ilikas ang ating mga kapwa Pilipino na yun nga gusto nang umuwi sa Pilipinas. Sabi naman ni Presidente Marcos, wala munang repatriation. Ano ba ibig sabihin ng repatriation sa Tagalog? Yung pagpapauwi. Wala munang pagpapauwi. Bakit? Dahil ayaw ba ni Presidente Marcos na tulungan ang ating mga kababayan? Dahil ba ayaw niyang pauwiin ang ating mga OFWs? Hindi po. Kaya wala munang pagpapauwi o repatriation dahil sarado pa ang karamihan sa mga airspace sa riyon. Airspace sarado po. Yung mga airport nga binobomba eh. Ito mga kababayan, pakita ko lang sa inyo. Ito po, kakabalita pa lang mga kababayan. Itong Kuwait Airport. Saudi Arabia targeted as Iran presses Gulf attacks. Gulf nations reported on March 8 missiles and drone attacks, while Iran vowed to press on with strikes against neighboring countries as regional war entered its second week. So airport, Kuwait Airport. Yung Dubai Airport, alam ko tinarget na rin nila. So walang mangyayaring repatriation sa ngayon. Sa ngayon, wala muna kasi delikado. Saka sarado yung airspace. Sarado yung airspace. Hindi ka pwedeng bawal pong lumipad dun sa mga riyon na yan. Na kung saan pinagbabawal po ang pagbiyahe. Pero giit pa rin ni Sara. Giit pa rin ni Sara. Meron daw siya nakausap na Pilipino sa Dubai na pauwi na sa bansa sa kabila ng gulo. Meron naman daw siyang kaibigan na galing sa Dubai, nakauwi. Baka nung mga unang araw pa yan. Sabi niya, ito sabi niya, ito napakatalino talaga ng Vice President ninyo no? Ito napakatalino, napakagaling. Sa kabila ng saradong airspace at sa kabila ng yung tinitira yung mga airports diyan sa Middle East, sabi niya, napakadaling magpadala ng eroplano sa totoo lang. Alam nyo ba, noong COVID-19, maraming stranded na taga Davao City sa Metro Manila? Napakadali. Nakontrata kami ng commercial airline. So tingnan nyo yung kanyang analogy. Maraming stranded na taga Davao City sa Metro Manila. Napakadali. Nakontrata lang kami ng commercial airline. Yun yung katukwiran niya. So, ginawa niyang halimbawa, yung ginawa nila sa Davao, na nagpadala raw sila ng eroplano sa Maynila kasi nga COVID, di ba? Bawal limited lang ang mga biyahe kasi nga may COVID. So, para daw matulungan yung mga na-stranded yung mga taga Davao, mga kababayan yung taga Davao, nagpadala sila ng commercial airline dyan sa Manila para ma-transfer dito sa sa Davao o sa kanila sa Davao yung kanilang mga kababayan. Napakadali. Nangontrata lang daw sila ng commercial airline. So yon yung kanyang analogy. So parang analogy lang ni Suntay. Palpak.
na analogy. Ha? Pakinggan natin para marinig mismo ninyo sa bibig ni Inday Sara yung kanyang mga pinagsasabi. Kadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami So ganito sinasabi niya mga kababayan. Dapat daw nagpadala si Pangulong Marcos ng eroplano doon sa kung saan-saan nga bansa diyan sa Middle East para kunin ang ating mga OFW, para kunin ang mga Pilipino na gusto nang umuwi. Dahil sabi niya, napakadali daw magpadala ng eroplano. Ha? Ulitin natin. Napakadali daw magpadala ng eroplano. kadali magpadala ng eroplano eh. No. Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila. No. Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa yun. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines doon, sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City pero sabi namin, sige sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Kaya lang, VP, sarado ang airspace. Tsaka baka daw pabagsakin yung aeroplano. Hindi kasi yung isang kaibigan ko galing Dubai, papauwi na siya kasi nagbukas na yung siguro limitado pero hindi sarado. Kasi yung kaibigan ko, papauwi na siya ng Pilipinas. Commercial flight siya. Alright, so narinig ninyo yung analogy, yung halimbawa ni Sara Duterte. Kinumpara niya ang COVID, yan po siya nangyayari sa Middle East. Napakaganda po ng analogy. Napaka-realistic mga kababayan. At talagang tugman-tugma sa sitwasyon ngayon. sa sitwasyon ng COVID-19. Napakatalino talaga ng inyong vice presidente. Yun yung kanyang analogy. Bakit nung panahon ng COVID? Nagawa ko yan eh. Nagawa ko yan. Nagpadala ako ng eroplano. Ng commercial flights. Pinasundo ko. Yung mga nando sa Manila. Para dali sa Davao. Napakadali lang eh. Kumontrata lang ako ng commercial flights. Kami na nagbayad. Dahil kung gusto mo talagang kunin yung mga tao doon sa isang lugar, kayang-kaya mo yan. Napakadali. Sabi ni Vice President Sara Duterte. Panahon ng COVID yun eh. Ano nagawa namin yun? Hindi lang 100 na pabalik namin sa Davao. Napakarami. Local flight yun mga kababayan local flight. Hindi international. Pero sige. Pinipilit niya na nagawa niya yon. Na madali lang. Napakadali. Napakadali nga magpalipad ng eroplano, magpadala ng eroplano, kunin ng mga Pilipino sa abroad. Diyan sa Middle East. Kahit nagkakagera, kung gusto talaga ng presidente ng Pilipinas, sabi ni Sara Duterte. Subukan mo kaya ngayon. Try mo kaya ngayon. Subukan mo kaya na magpadala ng eroplano. Tingnan mo, baka hindi ka pa dumadating doon baka bumagsak na yung eroplano. Diba, subukan mo magpasundo ng eroplano ron. Unang-una, ang layo po ng sitwasyon ng COVID sa sitwasyon ngayon. Nung sitwasyon ng COVID, wala pong lumilipad na missile. Na pwedeng tamaan yung eroplano na ginagamit po pansundo. Nung panahon naman ng COVID, may missile ba? Sara Duterte. Nung nagpasundo ka ba sa Maynila ng mga tao na taga Davao, meron po bang missile? Meron po bang missile na lumilipad? Meron po bang mga drones na lumilipad sa ere na maaaring katamaan yung eroplano
na sinasabi mo na kinontrata mo. Baka nga kumita ka pa dun sa kontrata nun eh. Yung kinontrata mo para sunduin yung mga taga Davao pabalik ng ano. Tama, yung pabalik from Manila to Davao. Meron bang drones na lumilipad? Meron bang missiles na lumilipad? Wala eh. Iba yung COVID sa gera. Ha? Gusto niya magpadala dun sa sa Middle East ng eroplano, napakadali naman daw. Napakadali naman daw magpapunta ng eroplano ron. Gusto mo ganito mangyari? Ganyan. Tingnan mo, airport sa Kuwait, pinasabog na. Sa Dubai, alam ko, ganun din. Sarado na ang airspace. Hindi pwedeng bumiyahe dahil nga delikado na. Sabi ko nga, baka papunta pa lang eroplano mo, bumagsak na eh. Sa dami ng drones at missiles na lumilipad dyan sa area, dyan sa Middle East. At bawal po talaga. Halimbawa na lang sina Ann Curtis, papunta silang Dubai. Na-stranded nga sila, papunta silang Dubai eh. Nakita nila may missile. Yung eroplano umikot, bumalik. Saan sila bumaba? Sa Oman ata. Kasi hindi pwedeng dumiretso dun sa Dubai eh. Na-stranded ngayon sila. Ang tagal nila bago nakabalik. Kaya nga ang tagal bago magsalita ni Ann Curtis laban dito kay Suntay eh. Binastos-bastos siya ni Suntay dito sa Pilipinas. Nandun siya sa na-stranded sila. Kaya nung nakabalik dito, ibinanatan ngayon ng atomic bomb ni Ann Curtis, etong si Suntay. So, sabi ni Sara Duterte, napakadali lang daw. Kung gugustuhin, napakadali. Sira ulo pala to eh. Mas lalo mo ipapahamak yung mga kababayan natin eh. Mas lalo mo nga ilalagay sa alanganin ng mga buhay natin mga kababayan. Doon na lang muna sila sa lugar na kung saan nakaka-cover sila doon sa mga bomb shelters. Yun lang muna sila. Delikado kung paliliparin mo yan sa ere. Kasi ang daming lumilipad na missiles, mga drones. Naglalaban na ng mga jet fighters. Anak ng teteng. Baka pag dumaan ka ng Qatar eh, birayin ng Qatar yung eroplano ninyo na commercial na kinontrata mo. Ay yung US nga eh, di ba? Natamaan ng missile ng Qatar kasi akala nila kalaban. Mahirap ngayong lumipad sa diyan sa Rio na yan. Bawal po. Sarado ang airspace. Yung mga airports, wala ka ring bababaan. Kasi nga, sarado mga airports. Di ba ang galing? Di ba sobrang talino ng inyong vice presidente? Yung dalawa naman na nag-i-interview, si Banat Bay at etong si Dada, baw na lang ng baw. Wow. Siguro sa isip nila, ang tanga naman nito ng ating vice presidente. Sarado nga eh. Diba? Sarado nga. Hindi pwede bumiyahe. Sabi niya, hindi Hindi May kaibigan ako nakabalik galing Dubai eh. Pero dahil lang doon sa kwento nung kaibigan niya, ipapahamak mo ang mga daan-daan na ating mga kababayan. Dahil lang sa iyong pagmamagaling, napakadali lang daw, putik yan. Subukan mo ngayon, sige. Subukan mo ngayon. Inaamon ka namin. BP, magpadala ka ng eroplano, commercial flight doon. Tingnan mo kung makarating. Tingnan mo kung payagan. Ito kasi ng ating vice presidente, magaling lang talaga sa boka, magaling magbunganga. Tapos yung taga-interview pa niya, bias na bias sa kanya. So ano pa ba asahan natin dito sa mga tulonggis na to? Imbis na bigay ng tamang impormasyon sa taong bayan, niloloko nyo taong bayan, talagang pinalalabas nyo na magaling itong vice presidente na tingnan nyo naman kung anong klaseng mga pinagsasabi doon sa kanilang mga interview. Kung ako sa inyo, tigilan nyo muna yung interview nyo na yan eh. Kasi mas lalong napapahamak, pinagtatawanan nitong vice presidente kung ano-ano na lang ang pinagsasabi. Banat Bay. Saka Boss Dada, tigilan nyo na muna yan. Pinagtatawanan kayo dyan eh. Kayo naman, oo nang oo, baw ng baw. Di ba?
Nakakatawa kayo eh. Saka, eto ba ang gusto nyo maging presidente? Magpapadala raw siya ng eroplano para kunin ang ating mga OFW. Napakadali lang daw nun. Na pumunta doon at kunin. Hindi naman basta-basta ganun yun eh. Di ba? Ganun ba yun? Kung gusto mo magpalipad ng aeroplano, pupunta ka nung kukunin mo, tapos babalik ka na, kukunin mo, babalik ka na, kukunin mo, babalik ka na ilang beses. Ang tanga naman na ito. Ito ba gusto niyo maging presidente? Mga DDS? Ito gusto niyo maging presidente? Saka, sa totoo lang kasi, kung hindi bawal, bakit hindi? Meron namang repatriation meron pagpapauwi. Pero sa ngayon, hindi pa pwede. Kasi pinipilit ni Sara Duterte na pwede. Kaya naman yan kung talagang gusto, kakayanin. Yung COVID nga Ang gandang analogy niya COVID no? Yung COVID, hindi man lumilipad yun para tamaan yung eroplano, para bumagsak yung eroplano Di ba? Napaka-ub-ub naman nito. Para lang masiraan niya itong gobyerno. Para lang masiraan niya si Marcos. Kung ano-ano na pinagsasabi. Na hindi niya napapansin, pinagtatawanan na siya ng tao. Bilang pagtatapos, basahin lang natin itong mga comments ng ating mga kababayan dito sa sinabi ni nung ating matalinong vice presidente. Grabe. Masabi dito, salubungin mo mga missiles ng Iran. Ha ha ha. Stupid woman. Good thing her wish to be appointed defense secretary wasn't granted. Was the airport in Manila under constant threat of drone and missile attacks during COVID? Matalino pa mga kababayan natin Nung COVID ba? Meron mga drones? Meron ba mga missile na threat dun sa mga aeroplanong paliliparin mo? Wala. No pilot will fly in a war zone. Sinong tanga? Baka eto lang. Sinong tanga? Magpapalipad ng eroplano dun sa war zone, dun sa saradong airspace, pinagbabawal ng airspace, sino ang magpapalipad doon? Tanga lang. Bobo lang. Ang piloto na magpapalipad dun sa lugar na yan. Sabi natin kababayan, below sea level talaga. Below sea level. Katok talaga. And the future president 2028, bright mind indeed, goes to heaven. What kind of sorcery is this? Ibang level ka talaga, the best ka po. Mabuhay ka. Vice President. Totoo naman, magpadala tayo ng aeroplano habang nagliliparan ng mga drones at missiles. Talino talaga ng ate ko. Kala siguro ni BP natin nasa COVID pandemic pa tayo. Baka ganun, no? Baka iniisip niya, COVID ang problema. Baka akala niya, COVID yung nangyayari sa Middle East. Kaya sabi niya, pagpadala tayo, nagawa ko na yun dito sa Manila, saka sa Davao dati. Baka akala niya may COVID pa doon sa Middle East. Kengkoy. International versus local, war versus COVID. Makana ante, the more you talk, the more mistake. COVID versus missile attack. Sabi na ating kababayan, help the president na lang. You can do so. Kung madali, vice president ka din naman. So you might be of help. COVID is very far different from flying missile bombs and aircraft. The difference, international and local. Try to help rescue them kung madali. You can do so anytime. Sige nga. Parang sinasabi natin kababayan, sige nga, gawin mo na. Puro ka lang dakdak Madali pala, di try mo. Sabi ng ating kababayan, may missile ba ng COVID? Madali pala di magpadala ka ng commercial plane doon, total gusto mo maging bida-bida. Yan Middle East war closed airspace is far different situation compared to COVID time. And only within the Philippines airspace only. So, lahat
Brilliant idea, Piatos. Our future president daw, by the way. Lala mo, boss? So, ito mga kababayan halos lahat po ay pinagtatawanan lang si Sara Duterte. Tingnan nga natin, ito, tawanan na rin natin. Yan, total nagtatawanan na sila. Tingnan natin yung ilan yung natawa sa sinabi ni Sara Duterte. 17,000. Sa post na ito, na ilan ang likes? Sa 23,000 na nagbigay ng kanilang reactions, 17,000 ang natawa. At kasama na ako dyan sa natatawa dito, mga kababayan. Kasi ang obob naman. Ang layo naman ng analogy, ang layo naman ng pagkakaiba ng COVID sa gera. Madam Vice President, ano ba yan? Makakala mo may COVID pa rin dun sa Middle East. Hindi po COVID nangyayari dun. Nagbobombahan po sila. Lumilipad po sa ere mga missiles, mga drones na pwedeng maging dahilan ng pagbagsak ng mga aircraft. Tapos gusto mo pa magpadala ng commercial aircraft sa sa Middle East. Bobo naman na ito. Tapos yung dalawa nag-interview, bobo rin, sigurado. Oo lang ng oo, baw lang ng baw. So yan mga kababayan yung pinagsasabi na itong ating Vice Presidente. Ang galing, di ba? Yan ba ang gusto nyo maging presidente sa 2028? Imbis na tumulong na lang sa gobyerno, magsasuggest ng bagay na mas lalong ikakapahamak ng ating mga kababayan. Nagmamagaling, nagmamarunong. Pero tingnan nyo naman kung anong klaseng katokwiran meron ito. Nako. Pamili kayo ng mga ilalagay nyo sa gobyerno, hindi katulad ng mga ganito. Gusto pa maging presidente? Di wow. Paktay ang Pilipinas. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.